Daniel chapter 5, beginning verse 24. Kala nyo wala yan? Sige. To 28. Meron yan sa Bible. Daniel chapter 5, verse 24 to 28. Nandiyan na kayo sa iman. Salamat po. Dito kayo ngayong gabi. Alam nyo, yung pagpunta ninyo, malaking encouragement yan. Sa bawat kapatiran, sa church, at higit sa lahat, tuwag-tuwa ang Panginoon sa inyo. Babasahin po natin sabay-sabay, verse 24 hanggang 28. Ready? Begin. Then was the part of the hand set from him, and this writing was written. And this is the written that was written. Many, many tekel or pasen. 26. This is the interpretation of the things. Many, God had numbered thy kingdom and finished it. Tekel, thou art weighed in the balance and art found wanting. 28. Whereas thy kingdom is divided and given to Medes and Persia. Kita niyo? Diba sa Tagalog? Tinimbang ka. Sabi ng 27. Ngunit, kulang. Thou art weighed in the balance and art thou found. Sa Tagalog, tinimbang ka. Ngunit, kulang. Pag-aralan po natin yan ngayong gabi. Salamat po, Panginoon. Tulungan niyo po kami. Maintindihan po namin mga talata. Pangunahan niyo po ang lingkod sa pangangaral ng inyong salita. Ang makita ay ang kapangyarihan at biyaya sa aming buhay. Salamat po. Kaya dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Pwede na po kayo po. Stay where you are. Ano po ba ang issue rito? Ang issue po rito, mga kapatid, ay nang sila Daniel po ay dinala, Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego, dinala po sa Babylon. Okay? Sila po ay tumayo sa Panginoon. Sila ay nanindigan, sila ay mga Hudyo, sila ay mga Kristiyano na dinala doon sa mundo na kung saan ay pinipilit po sila na baguhin. Pinipilit silang alisin sa kanila yung espiritu ng pagiging mananampalataya at baguhin maging ang kanilang pangalan ay binago. Pati pangalan nila binago. Okay? Not only they want to change the name, they want to change also their character and habits bilang mga mananampalataya. Okay? Andiyan po kayo? So kaya po, alam niyo, mapupunan niyo po na ang ating kaaway na demonyo ay po kayong nakatake at baguhin ang inyong buhay. Right. Okay? At dito po, ay, ang unang naging hari dito ay si King Nebuchadnezzar. Pero nanindigan po si Daniel, si Shadrach, Meshach, and Abednego. At dito po naman sa chapter 5, ay, nung mamatay po si Nebuchadnezzar, as Billy King, ang pumalit po ay si Belteshazzar. Okay? Na kanyang anak. Si Belteshazzar po ay nung pumalit, eh siyempre anak po niya ito, nung sumunod sa kanya, nasaksihan po ngayon itong ni Belteshazzar, ano at sino yung Diyos ni Daniel. Okay? Na sinabihan, nakita niya na sabi ni Daniel na mahal na hari ni Nebuchadnezzar, ang sabi ng Diyos, pag hindi kayo nagbago at pag hindi kayo tumino, aalisin ng Diyos ang kayo sa inyong kaharian at mawawala kayo sa inyong sarili. Pero nagmalaki pa rin si Nebuchadnezzar. Anong ginawa ng Diyos? Pinalis po siya sa kanyang katinuan at siya po'y pumunta sa gubat at sumama siya sa mga hayop, sa mga animal, at kumain siya ng damo, at tumaba ang kanyang buhok, tumaba ang kanyang mga daliri, nagmukha po siyang taong grasa. Siya'y hari. Ngayon, nung si King Belteshazzar na ang pumalit, ito po hindi na alaala, hindi po ito ni-recognize ni Belteshazzar. Okay? Samantalang sila Daniel pa rin, kung medyo nasa gulang na sila Daniel nito, it might be nasa 20 or 30 na po sila ng panahon na yun, itong si Belteshazzar, ang ginawa po niya, yung pong mga
nakulimbat nilang mga gamit sa templo sa Jerusalem na ginagamit na pang-worship na mga Hudyo, ginamit po nilang tagayan. Di ba may tagayan sa loob ng yung sa red wine, sa loob, yung mga ginto at mga gamit ng templo. Ang ginawa po ito si Belteshazzar, ginamit po ito para sa kanilang sarili. Ginamit nilang pang-inuman, ginamit nila para sa mga kanilang mga ginagawang kalukuhan, na yun po ay hindi dapat gamitin saan-saan sapagkat ito po ay gamit ng templo ng ating Panginoon. Nakikinig po ba kayo? So kaya po, ito naman po yung aral na ating makikita. Ano man po kaya lang yung sinasabi na itong gamit ng Panginoon talagang iingatan natin dahil po ito intended para sa Panginoon. Nakikinig po ba kayo? Amen? Hindi ito dapat gamitin saan-saan man. Okay? Kaya ito kasi, ang ginawa ni Belteshazzar, ginamit ito sa kalukuhan, ginamit yung mga baso na galing sa templo, ginamit nilang tagayan. Hindi po, mga kapatid. Maniwala po kayo mga kapatid, sino mang sasalaula sa gamit at sa templo ng Panginoon ay hindi maaaring hindi mananagot sa ating Panginoon. At habang sila po'y nagpipiesta, mayroon pong something ditong kakaiba. Para po itong Holy Week. Parang November 1 ang nangyari. Alam niyo kung bakit? Habang sila po'y nagpipiesta, bigla pong may lumutang na kamay silang nakita. Kamay lang. At yung kamay na yun, bigla na lang pong, parang parang kababalagan, bigla siyang may nakitang kamay, at yung kamay na yun ay sumulat sa pader na kanilang sinasandalan. At ang nakasulat po, ang sumulat pong pangalan, ayan, ang sinulat po ay ganito, many tekel or passing. Okay? Many tekel or passing. Yun po'y kamay lang, yung nakita niyang sumulat. At nung makita po ito ni Belteshazzar, siya po'y natakot at siya'y nangatal ang tuhod. Sabi niya, may makita akong kamay. Paano kung kababalagan talaga? Kamay lang, wala ako nakita ang katawan. At may nakasulat sa pader, at sinulat niya, many tekel or passing. At hindi ko maintindihan anong ibig sabihin ito. Sulat yata ito sa langit. Birong ito po, sulat ito yung lingwahe ng langit. Hawa kayo, amen? Ngayon, pinatawag niya lahat ng mga sorcerer. Abay, wala pong makapag-interpret ng sulat. Hindi nila maintindihan. Kahit tinawag nila yung masasamang espiritu, hindi makapag-interpret kung anong ibig sabihin nun. Hey, I tell you, mga kapatid, ang revelation ng Panginoon, ang nakakaintindi lamang yan at ang mangungusap lang yan sa anak ng Diyos. Kaya siya nagtataka po kayo, bakit hindi ko parang nadinig yan? Parang hindi ko maunawaan yan. Pero bakit naunawaan ko? Isa sinasabi niyan, amen? Bakit ako kinausap ng Panginoon sa mensahe? Ang pag-uusap po kasi ng Panginoon na mensahe, individual yan. Kakausapin ka niya individually ayon sa iyong pangangailangan. Hindi ito maintindihan ng mga unbeliever. Kaya mapupunan ninyo yung mga unbeliever. Ang mensahe ng Diyos, hindi nila maintindihan, hindi nila ma-interpret kung anong ibig sabihin. Kaya marami po sa kanila, nagbubukas ng Biblia, pero hindi nila naiintindihan. Natatandaan niyo po yung Ethiopian eunuch? Nagpapasa po sila ng Isaiah. Anong sabi? Mabuti na lang pinadala ng Panginoon itong si Felipe. At sabi ni Felipe, kayo po yung nagbabasa ng Bible? Oo. Naiintindihan niyo po ba yung pinabasa niyo? Sabi niya, hindi nga eh. Ano sabi ng Bible? At ininterpret at ipinaliwanag ni Felipe doon sa Ethiopian eunuch ang ibig sabihin ng talata. Mga kapatid, hindi po lahat ng gumagamit ng Bible nakakaintindi. Hey, are you with me? Malibang may espiritu ka ng Diyos, malibang ang Diyos ay may revelasyon sa iyo, doon mo lang maiintindihan. Kami sa may nagtatanong, Pastor, paano yung naiintindihan at naunawaan at nalaman tinawag kayo ng Diyos? Individual yan. Kakausapin ka ng Panginoon kung tinatawag ka niya. Kakausapin ka ng Panginoon individually kung meron siyang ipinagagawa sa buhay mo. Hey, are you with me? Nakita niyo yung pangangailangan. Alam niyo po, ang maganda dyan, ang Diyos
Diyos, pag nakita niyo yung pangangailangan, pag kayo po'y spiritual, at pag kayo po'y ang puso ninyo'y tama, makikita niyo po mga kapatid, pag siya'y nangusap sa iyo, alam niya na kaya mong gawin ang isang bagay. At ang sarap po nun, mga kapatid, na ang Diyos ay mangungusap in a certain moment, in a certain time, sabi niya, anak, gawin mo to, gusto kong gawin mo to. Huwag niyo po i-resist yun. Are with me? Nakikinig po ba kayo sa amen? Yung iba pinipilit i-resist, kasi pambayad ko yan kasi pang-matrikula ng anak mo yan kasi pang-bili ko ng ganito yan minsan pag may nakita po kayong pangangailangan, either ito ay pinansyal, o either kaya ng katawan ninyo, kaya naman ninyong gawin, huwag po kayong mag-resist kasi ang Diyos po, binibigyan na kayo ng pagkakataon na magamit sa buhay yung kinausap niya kayo. Amen! Yung iba, hindi siguro naman ako yan kasi mayroon din naman ako pangangailangan. Minsan, tinataboy ninyo Ako po, nung kinausap ako ng Panginoon, anak, may pangarap ka, gusto mo ibangon ang pamilya mo, pero may plano ko sa iyo, pinatawag kita. Hindi po ako nagkait, nag-forward po ako, umiyak ko sa Panginoon, kung tinatawag niyo ako magpastor, hindi ko gusto magpastor, pero kung tatawagin ninyo ako, nandito po ako, pagdadamit ako sa inyo. Bata pa po ako, pero kung gagamitin niyo na ako, andito po ang buhay ko. At ginamit ako ng Panginoon. Saan na po ako nakarating? Saan evangelistic na ang napuntahan ko? Libo-libong tao na ang ginamit ng Panginoon ng buhay ko para masiran sila. Ang iba sa kanila nagpastor na. Ang ilan sa kanila naging worker na. Ang ilan sa kanila ultimong pantalon ko at kilos ko at pananalita ko, ginagaya pa. Sabi ni Pastor Angeles, Pastor, meron ako membro dito, pakinggan ko mag-preach. Alam itong batang ito, pati pantalon mo, pati style mo, pati pagtaas mo ng pantalon, ginagaya niya. Nakakahawa. Dami na. Nakikinig po ba kayo? Huwag kayong mag-atupiling mag-response. Kasi pag hindi naman kayo nag-response, yun na lang sinasabi ko sa inyo, may gagamitin ang Diyos na iba. Sayang hindi ka ginamit. Blessing yun Are with me? It's a privilege. May kaya ka, kaya mo, nadinig mo, may pangangailangan, nadinig mo, ikaw lang ang makakatugon, at pwede ka naman gamitin ng Diyos. Huwag mo po kayo mag-alinlangan. Kaya po nagkakaroon ng mga gamit ng simbahan, nagkakaroon po tayo ng mga ganitong uri ng mga provision ng Diyos. Hindi dahil sa tayo mayaman, hindi dahil sa walang tayong pangangailangan, hindi dahil sa may Amerikano tayo. Nagtataka sila, ang laki na accomplishment natin. Why? Sapagkat maraming mga membro, nung madinig nila yung pangangailangan, ako, Lord, sana bili ko ito ng gamit ko, pero mas kailangan ng Diyos, ibigay ko na lang sa gawain. And that is a very good spirit. Amen? Kasi hindi nila maintindihan yun. Hindi naman sa pambihira naman ikaw. Dunit-dunit mo pa yung mayroong isang kapatiran kung nag-una-una. Dinunit mo pa yung motor mo. Kung dinunit mo, binigay mo na lang sana sa akin. Ganyan. Kapatid, sabi ng Panginoon magawa ko. Naka nyo? Nakausap ko po dati si Brother Cantoria yung dinanay yung 600 square meter doon sa sabi ng mga kapatid kung yung pala na ibibigay mo lang sa simbahan, ba't di mo na sa akin pinagay mga kapatid mo? Sabi niya, hindi nyo naiintindihan. Ang Panginoon ang pinag-donate ko nito. Kung dinonate ko to sa inyo, ano mangyayari? Sa Panginoon to, mas higit pa yung pinagbigyan ko kahit saan man. Kayo pag binigyan ko, ano mangyayari? Bibigyan kita, di magalit pa kayo sa ibang mga kapatid ko. Sa taga-amin na naman ng bagay, binigyan na kayo ni nanay ng ibang mga ginasta nyo lang, binuhusin na, nakapagbigay naman ako sa dati sa inyo. Ito naman, yung pagkakataon ko naman, nagamitin naman ako ng Panginoon, huwag nyo na akong hadlangan. Gusto ko i-donate ito sa pagkakakin to para pakinabangan ng gawain. Ang daming naligtas. Ang ganda ng patotoo. Dati walang dumadalo doon sa church, ngayon, ultimong konsihan, nadalo na. Nakikiramdam lang yung mga yan. Ultimo yung mga dating nag-backstay dito na, ando na, nagdadaluhan na lang kay Pastor Ricky. Ang ganda po na resulta.
Kinausap ko isang araw si Pastor Ricky, gusto niya magtrabaho. Sabi ko, Brad, pero ano ba, kinakausap ka ba ng Panginoon? Gusto ka ba niyang maglingkod? Gusto ka ba niyang magpastor? Ka ng pastor eh. Huwag mo, hatlangan yun. Dahil tatiyakin ko sa'yo, magiging miserable lang yung buhay mo pag hindi ka sumunod. Malulungkot ka lang. Alam niyo po, mararamdaman ninyo yung kalungkutang napakalalim. Sapagkat kayo kinakausap ng Diyos, ayaw mo mag-respond. Matinding kalungkot, hindi kayo makakakulong yan. Masasaktan lang kayo sa sarili ninyo. Kaya kinakausap ka ng Panginoon, hindi man pang sa buhay, mayroong specific needs. Brothers and sisters, wala pong ibang makakaintindi niyan at wala makakapag-define niyan kundi ikaw lang. Do it. Amen. Nakitigyan niyo po ba? So wala pong makapag-interpret. Naalala nila, ay naku, naalala namin, mayroong isang lalaki na may kaibigang 3. Na ang alam namin, yung tatay mo, nung siya'y managinip din, wala nakapag-interpret dito sa mga ito. Pero siya, sabi niya, yung kanyang Diyos lamang ang pwede mag-interpret nito. Pakitawag ninyo, pinadala siya ng Solomon. At pinatawag siya. At sinabi po ni Daniel ito, sabi po ni Daniel, mahal na hari, ang tatay mo, kung bakit siya nagkaganyan-ganyan, ay dahil sa Panginoon ko, sa Diyos ko. Ngayon, nilapastangan mo rin ang salita ng Diyos. Nilapastangan mo ang templo ng Diyos. Mananagot ka. Ay ano itong nakasulat dito? At kung sino mang makakapag-interpret nito, ay ilalagay ko at itatalaga ko siya bilang pangatlo mula sa akin. Hindi, no? Sabihin, siya, tapos yung pinakakanang kamay, sunod siya pangatlo. At lalagyan siya ng gintong necklace at babalutihan siya ng scarlet. Bay, matindi. Sabi niya, mahal na hari, hindi talaga yun ang concern ko. Ang concern ko lang ay matutunan mo na irespeto ang salita ng Diyos, irespeto mo ang Diyos ko. Kahit hindi mo ako parangalan, okay na yun. Nakuha niyo, yun ang magandang espiritu ni Daniel. Kinikwento ko na lang po sa inyo. Amen. Hindi siya umaagaw ng honor. Hindi siya nagpapasikat. Kung gusto niya, ang sumikat ay ang Panginoon. Dapat itong mangyari. Mga kapatid, itong maganda na habang pinagpapala kayo ng Diyos, habang ginagamit kayo ng Diyos, huwag nang mangyayaring kayo mag-iisip na magmamalaki na kundi dahil sa akin, kundi dahil sa akin, kundi dahil sa akin. Tandaan mo rin po, kapatid ko, na kundi rin dahil sa Panginoon, hindi mo rin magagawa ang mga bagay na yan. Kaya no one sa gitna ng kalagitnaan ng simbahan ito, maging ang pastor na ito, ay hindi pwedeng sabihin ng dahil sa akin, ng dahil. Ginamit lang tayo ng Panginoon. Yun ang tamang termino. Yun ang tamang definition. I am just used. I am just what? A mouthpiece. I am just a tool of God para gawin ito. Pero still, Diyos pa rin. Amen. Kung dumating sa pagkakataong pagpalain rin ng Diyos kayo magpagawa ng second floor at napakagandang dami yung may donate, huwag kayong magmamalaki. Ang laki na nai-open ninyo, huwag kayong magmamalaki. Sapagkat lahat ng bagay na naibigay natin, ito'y hindi natin naibigay kung hindi unang-una ibinigay ito ng Panginoon sa atin. Okay? Matuto at tama kita niyo po. Haba naman tayo nagpapakumbaba at haba naman tayo ginagamit ng Diyos. Lalo rin tayo binibless at lalo ka pang gagamitin ng Panginoon. Pag nagmalaki ka, aalisin ka ng Diyos sa simbahan. Aalisin ka na dyan. Nagmamataas ka na eh. At pag nangyari yan, diyan ka magsisimula ulit bumagsak. Sayang ang pagkakataon. Kaya sabi po ni Daniel, mahal na hari, gusto kong malaman mo, hindi talaga ako nag-i-interpret ng mga panaginip mo. Ang Diyos ko ang may kapangyarihang magpaalam nito sa akin. Kaya ang pwede ko lang magpakiusap sa iyo, huwag na ako ang lagyan mo ng bracelet na ginto, huwag na ako lagyan mo ng necklace na ginto, huwag mo na ako lagyan ng balabal na kung ano man. Kung yan ay gagawin mo, subiit, pero hindi yan ang hinahangad ko. Ang gusto ko lamang ay irespeto mo ang Diyos ko at ang gamit ng templo. Huwag mo salaulain. Sapagkat yan ay sa Panginoon. Mananagot ka dyan. Yan ang ginawa ng
the writings that it was written. I-interpret ko sa iyo na many, many. Ang ibig sabihin, ang Diyos ko, binilang na ang kingdom mo, bilang na ang araw mo. Yan ang ibig sabihin mo. Bilang na. Pelikula na naman yan. Diba? Amen? Bilang na ang araw mo. Tapos ka na. Ha? Aalisin ka ng Diyos. Gusto kong ipaalam sa iyo na ang Diyos ang naglalagay, ang Diyos din ang may kapangyarihan. Alisin ka. Bilang na ang araw mo. Many, many. Okay? Ano yung kasunod? Tekel, thou art weighed in a balance. Ayan yung tekel. Yan yung ating pamagat. Ikaw ay tinimbang, ngunit kulang. Malnourished ka. Imagine nyo? Amen? Powerful ka, mahal na Haring Belteshazzar. Ikaw ay matalino. Ikaw ay nasa iyo ang karangyaan. Pero ang tingin ng Diyos sa iyo, pag tinimbang ka, kulang ka. Ikaw ay mataba. Pero sabi ng Bible, kulang. Parang ganun, ano? Spiritually. Sa tingin ng Diyos, ang galing mo. Pero sa tingin ng Diyos, hindi ka magaling. Nakikinig pa ba kayo? Amen? Tagumpay ka sa paningin ng tao. Pero sabi ng Diyos, hindi. Hindi mo mai-enjoy ang tagumpay na yan. Tekel. No? Para mga lapit sa Tagalog natin, ano? Tapal. Oo. Tinimbang ka. Kaya mga kapatid, ngayong gabi, kung sakali kayang timbangin ka ng Diyos, kulang. Tingnan niyo po ang sarili ninyo. Amen? Nakikinig po ba kayo? Kung mayroon bang pinagagawa ang Diyos sa iyo, ginawa mo ba? Diyan, pag tinimbang. Mayroon ang Panginoon na pinababago sa buhay mo, binago mo ba? Diyan ka titimbangin. Amen? Nangusap ang Diyos sa buhay mo at ikaw ay nag-response. Diyan ka titimbangin. Pinagpala ka ng Diyos, hinahanapan ka niya na ikaw ay maging responsable sa iyong stewardship. Dahil ka niya titimbangin. Ang tanong ba, pag tinimbang ka, ikaw ba'y hindi kulang? Amen? Pero sinasabi ng Bible, meron kang dapat pagpasyahan na dapat mong gawin para sa Panginoon. Ginawa mo ba yun? Titimbangin ka ng Diyos yan. Kaya ano sabi sa Romans? Bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa harapan ng ating Panginoon. Sa ating mga ginawa. Pag kayo po ba'y kumanta rito sa choir, talaga bang ginagawa niyo ito ng buong puso? Diyan ka titimbangin ng Panginoon. Pag kayo po ba'y naglagay ng inyong tithes and offering sa envelope ninyo, talaga bang yun ay tapat kayo? O hindi? Titimbangin ka dyan. Ang tanong, pag ikaw ba'y tinimbang, sa timbangan ay sapat o hindi? Sabi ng Panginoon, tinimbang ka, ngunit kulang. Ano yung or passing? Or perish? Thy kingdom is divided and given to the Medes in Persia. Kayong mga nag-aaral sa ancient civilization, alam niyo yan. Na-divide po yan, yung Medes at saka yung Persian Empire. Na-divide po yan. Pag pinag-aralan niyo ang ancient civilization, nandiyan kayo? Okay. Kung makita niyo, totoo ang salita ng Diyos. So pag pinag-aralan niyo po ang history, sa labas at saka sa Biblia, kung bakit pala nahati, kung bakit pala na-divide ang Babylonian Kingdom, sapagkat ito ay sinabi ng Panginoon kay King Belteshazzar. Na ang pangalan niya, kung tatanungin natin, kung di ako nagkakamali, siya po si Artaxerxes. Oo. Kung di po ako nagkakamali, sa ating history, sa mundo. Okay?
Now, ano sabi yan? Tekel. O, tekel muna. Thou art weighed in a balance and art found wanting. 28. Perish. Thy kingdom is divided and given to Medes and Persia. Then commanded Balthasar, and they clothed Daniel with scarlet. O, tinuloy pa rin. Tinuloy pa rin po ni Balthasar yung ginawa po at pagsasabi ng totoo. Alam niyo po, ang isang maganda po rito, nung binanggit po ng Panginoon ito kay Daniel, itong meaning ng pagkakasulat itong kamay na ito na walang katawan. Ha? Parang walang kamay na. Walang katawan. Takot siya. Nakakaranas na kayo, no? Ha? Diba? Tama po, siguro tatakbo kayo. Ha? Tatakbo kayo niya. Basahin niyo na lang yan. Nasa then was the part of the hand sent from him, and this is the writing was written. Kamay lang, walang ulo. Walang katawan, sumulan. Ang sabi niya, ang pagkakasulat doon, many tikel or pass. Sabi ng Bible, King Balthasar, tinimbang ka, ngunit kulang. Hinanapang ka, pero may nawawala. Bakit? Kapag ang ganda na sana, at hindi po ako magwawakas, tingnan niyo po ang sabi po ni Daniel, verse 8, verse 17. Tingnan niyo po, hanggang sunod-sunod, hindi po ako magwawakas. Then Daniel answered and said before the king, let thy gifts be to thyself, and give thy reward to another. Okay, sabi niya, bigay mo na lang sa iba, huwag sa akin. And may kwento ko na po sa inyo, amen? So, inunahan ko na. Yet I will read the writings unto the king and make known to him the interpretation. Hindi talaga natatakot si Daniel, kahit anong sabihin. Kaya kami mga pastor, ang ugali po namin, minsan, talagang expected namin minsan na pag nag-preach mo kami, talagang minsan may na-open na libro. Kasi, kailangan i-preach yung kasi ang principle po ng preaching, preach according to the needs. Pag kayo pinag-aral ng hermeneutical study sa Bible School, mag-preach ka ayon sa pangangailangan. Okay? Ibig sabihin, kung ano yung kailangan ng mga tao, ano ba yung dapat sila, minsan dapat sila i-encourage o dapat sila sawayin. Hindi kami dapat matakot. Hindi tayo kagaya ng mga Pentecostal na pag may tatamang malaking mag-operate, huwag ka mag-preach, no? No way. Dito po, ang tunay na pangangaral ay kagaya po ni Daniel. Tamaan kung sino tamaan. Ma-open kung sino ma-open. At pag kayo tinamaan, ay kayo nga yun. Kinakausap kayo ng Panginoon. Sabi niya, wala akong pakalaman na hari, ibigay mo yun sa iba kung gusto mo. Hindi ako interesado dyan sa reward na yan. Pero ang gusto ko lang, sabihin sa iyo ang katotohanan. 18. O thou king, the most high God, give Nebuchadnezzar thy father a kingdom, and majesty and glory and honor. Gusto ko paalala sa iyo, ang Diyos pa rin po ang naglagay sa iyong ama. 19. And for the majesty that He gave him, all people, nations, and languages trembled in fear before Him, whom He would be slow, and whom He would be kept alive. May kapangyarihan ganun, ay dahil sa aking Panginoon. 20. But when his heart was lifted up, pero yung tatay mo, nung pagkatapos na ilagay ng Diyos, pagpalain ng Diyos, at lahat ng tao'y lumukod sa Kanya, ay ba'y malaki ang kanyang puso. Kaya ito po lagi paalala ng Panginoon sa atin, huwag tayong magmamataas. Amen? Huwag tayong magmamalaki. Yung po yung binabanggit ko sa inyo kanina. Nakandyan. And his mind, hurt and pride, he was disposed from his kingly throne, and they took his glory from him. Anong ginawa ng Diyos? Inalis siya. Kaya siya, ang Diyos ang naglagay, ang Diyos din ang babawi. Kaya matakot tayo sa Diyos. Amen? 21. And he was driven from the Son of Man. Itatay mo, and his heart was made like a beast. Ang puso niya nagmukhang mga animal.
And dwelling was with the white ashes. They fed him with the grass like oxen. Yan ang binabasa ko sa inyo kanina. And his body was wet with the dew of heaven. At tutulog siya sa ilalim ng damuhan. Then he knew, hanggang sa bumalik ang kanyang alaala, that the Most High God ruled in the kingdom of men, and that He appointed over it whatsoever He will. Hanggang sa nung siya makita niya uli magpakumbaba siya, bumalik siya sa kanyang sarili, sabi niya, anong ginagawa ko nito? Ano nangyari sa akin? Yun siya nagbalik at nagpuri sa Panginoon. 22. And thou, his son, O Belshazzar, has not humbled thine heart, though thou knowest all things, alam mo lahat to, pero hindi ka pa rin nagpakumbaba. Alam mo na, nanalaming ka na sana. Yun ang sinasabi ni Daniel eh. Diretsuhan, no? Amen? Nanalaming ka na sana. Natuto ka na sana, mahal na hari. Anak ka niya, nasaksihan mo lahat ng mga pangyayari. 23. But hast lift up thyself against the Lord of heaven, pero ikaw nagmalaki rin. And I have brought thee a vessels in his house before thee, and thou and thy lords, thy wives, and thy concubines have drunk wine in them. And thou hast praised the gods of silver and gold and brass, iron, wood, and stone, which see not, nor hear, nor know. No God in the nose has thy breath, and whose are thy ways, and hast thou not glorified. Sabi niya, pero kung yan yung Diyos-Diyosan mo na wala may ilong, hindi naman nakakahinga. Galit na galit talaga ang Diyos sa may bulto, ano? May ganit kayo, amen? Galit na galit talaga ang Diyos kahit noon pa man sa may bulto. Diyos-Diyosan. Ano sabi ng 24? Ayun na. Then was the part of hand sent from him, and this was written, Sabi nga, kaya nakakita ka ng kamay na bigla nang sumulat sa pader. Kasak siya, takot siya, nangatal siya, nanghina siya. Kamay, walang katawan. Gusto niyo makakita sa Biblia ng mga kababalagan? Meron. Sa Biblia nga may chat-chat lady. Andiyan na lahat. Kompleto na po yan. Now, as I close, mga kapatid, pinakikita lang po dito ng Panginoon na si Daniel, dahil siya'y nanindigan, hindi siya nagbago. Sino man ang maging hari, siya'y tumatayo. Ibig sabihin, ano man ang inyong maging kalalagayan sa buhay, pag kayo po'y doktrinado at alam ng tama, mananatili kayo tatayo sa biyaya ng Panginoon. Kaya nawa, kayo'y lumago, kayo'y tumibay, tago mapalalahanan. Pag kayo nakapakinggan ng mensahe at kayo nasaway, huwag kayong mabsent sa panabahan. Kasi iba hindi nasisimba ng mga isang buwan. Kasi yung pwede ako pasok, pinamaan ako eh. Pinamaan ka, sinaway ka, tinuturuan ka ng salita ng Diyos. Amen? Magpatuloy. Lumago. Huwag tayo matigas ang ulo. Kasi the more na matigas ang ulo natin, the more na hindi tayo i-bless ng ating Panginoon. So, naintindihan natin ngayon, nasa Bible mo pala yun. Tinimbang ka. Ngunit, kulang. Tayo po lahat tayo tumaya. Tayo po'y mananangangin. Numbers, una po gusto ko ipag-pray ninyo yung ating church. Ang pangailangan natin simbahan tomorrow na matugunan ng Panginoon. Ganito po ang ating gagawin. Okay? May oras pa po tayo. Ganito po gagawin natin. Ha? Mananalangin po tayo. Lahat po ng tatay, yung patay mo sa likod, doon kayo sa likod. Tatay mo na.